Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, June 11 na po, no? 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, importanteng nakalike at nakasubscribe kayo at nakahit ang notification bell para kada may update po tayo sa lagay ng ating panahon ay nanonotify ko po kayo. Sa kasalukuyan ho, no, ay wala po tayong monitor ngayon na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong tropical depression na nasa labas po, no, ng Philippine Area of Responsibility. And as of now, ang kanyang lokasyon po ay meron pong layong 610 kilometers dito po sa may bandang west of Iba, Zambales. Meron pong lakas ng hangin na 55 kilometers per hour. May bugso naman na 70 kilometers per hour. Pa-northwestward ang kilos sa bilis po na 10 kilometers per hour. Ito pong tropical depression na ito or mahinang bagyo sa labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility ay wala naman pong masyadong direkta o walang direktang epekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Pero sa ngayon, meron pa rin tayong weather system. Patuloy pa rin pong apektado ang ilang bahagi ng ating bansa ng southwest monsoon or habagat at ilan pong mga localized thunderstorm. So alamin na muna natin, no, yung ating tinatawag po na forecast weather condition o yung mga lugar pa rin na apektado ng southwest monsoon sa ilang bahagi po ng Central, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Forecast weather condition na tayo. Makinig po kayo mga kababayan. Sa area po ng Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kasama na po dyan ang Palawan. Asahan pa rin natin ang weather condition dyan. Occasional rains, no? O yung pabugso-bugso pong mga pag-uulan, madalas yan sa hapon at sa gabi. Dahil yan talaga may epekto. Dahil sumasabay etong mga thunderstorm dito nga po sa habagat. Sa area naman po mga kababayan ng Metro Manila, Visayas, Bicol Region, the rest po ng Central Luzon, kasama na ang Calabarzon at Mimaropa, weather condition pa rin, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So yung mga lugar na yan, pinag-iingat pa rin po sa banta ng mga posibleng pagbabaha, gayon din landslide sa mga landslide prone area. Dito naman po sa area ng Mindanao ay patuloy pa rin makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm dahil pa rin yan sa hanging habagat or southwest monsoon. Pero ang ilang bahagi naman ng Luzon, gayon pa rin alasahan natin na medyo masungit ng panahon, no? Lalo na sa hapon at sa gabi dahil po sa tinatawag natin ng mga localized thunderstorm. Paalala, yung mga lugar na aking binanggit ay pinag-iingat po sa banta ng posibleng mga pagbabaha at gayon din sa mga posibleng landslide sa mga landslide prone area. So narito na yung sinasabi natin na heavy rainfall outlook dahil po sa southwest monsoon. So makinig tayong mabuti dahil kahit wala namang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay posible pa rin ng mga pag-ulan dahil po sa habagat at mga thunderstorm. Asahan natin ngayong araw mga kaibigan, no, ay meron pong 50 to 100 millimeters na dami ng ulan ng mararanasan dito po sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. And usually sa hapon po yan nagpapaulan at inaabot minsan hanggang sa gabi na tumatagal naman 30 minutes hanggang 2 oras, no? Pinakamax na po minsan yung 2 oras. Pagdating naman po ng Thursday, June 12, 100 to 200 millimeters na dami na ulan. Medyo madami ito. Ang mararanasan naman dito po sa Occidental Mindoro at area ng Zambales. Pag sinabi ho natin 100 to 200 millimeters dami na ulan, hindi yan biglaan. Minsan pa konti-kunti yan pero tuloy-tuloy, no? Ay naman natin na sobrang bugsong biglaan dahil doon nagkakaroon ng biglaang pagbabaha din. Kaya mas maaga, mas maganda ngayon pa lamang linisin na natin yung ating mga lugar sa mga basura, no? Para hindi sila bumabara sa mga kanal at nakakadaloy ng maayos ang ating mga katubigan. Pagdating naman po ng Friday, June 13, inaasahan pa rin ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Pangasinan, Zambales,
Bataan, Palawan at Occidental Mindoro. So gayon pa rin, pinag-iingat yung mga lugar na aking binanggit sa banta po ng mga pagbabaha. Gayon din sa mga posibleng banta po ng landslide. Magkagayon man mga kaibigan, no, meron pa rin tayong tinatawag dito, no, or meron pa rin tayong tinitignan ng mga senaryo sa mga lugar po na maapektuhan pa rin. Ito nga po mga thunderstorm. Ang mga thunderstorm ngayon mga kaibigan, may kasamang mga malalakas na pagkulog at pagkidlat. Minsan mahina hanggang katamtaman ng mga pag-uulan, pero minsan bumubugso. Asahan pa rin natin ang posibleng pag-uulan dahil sa thunderstorm sa hapon at sa gabi dito sa Nueva Ecija. Sa Bulacan, usually malawak po ang sakop ng Bulacan dyan. Kahit ang San Jose del Monte, Bulacan na mataas na lugar, binabaha na ngayon dahil nga po sa pangit na drainage at maraming mga basura. Kasama rin sa Quezon ang posibleng maapektuhan ng mga thunderstorm. Ang Rizal, Laguna, ang Pampangas at Zambales. Inaasahan din ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat at malalakas na hangin ang sumusunod na lugar na minsan tumatagal ng 1 hanggang 2 oras sa hapon at sa gabi madalas dito po sa Tarlac, Batangas, Bataan, Metro Manila at Cavite. So ito pong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay hindi po napangalan ng bagyong Auring. Dahil bago ho siya naging bagyo ay nakalabas na siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan din paglipas lang din ng ilang mga oras or within the next 24 to 48 hours ay tuluyan na po itong lalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero pwede rin natin i-consider ito, no, na naging isang bagyo, no, kung sakaling nabuo sa loob ng ating par. So ngayon, bago matapos ang buwan ng June, ang ine-expect na lamang po natin ay isang bagyo ang papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Napansin nyo naman, no, kung titignan nyo, ipapakita ko mga kaibigan, meron tayong tinatawag dito, no, na Tropical Cyclone Threat Potential. Nasa week 1 tayo, nag-start yan ng June 9 hanggang June 15. Kitang-kita nyo naman sa ating radar, ito pong tropical depression nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa week 2 naman, mag-i-start yan by June 16 hanggang June 22. Wala tayong nakikita o namomonitor na anumang sama ng panahon ng mga low pressure area, bagyo na posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa rin po natin inaalis yung mga posibilidad na magbagong kondisyon ng lagay ng ating panahon. Dahil po yan sa mga thunderstorm, dahil dito sa hanging habagat or southwest monsoon. Tandaan nyo mga kaibigan, kung nakakaranas tayo paminsan-minsan ng mainit po na panahon sa umaga hanggang sa tanghali, na minsan tumatagal ito ng mga ilang araw, yan po yung tinatawag natin na monsoon break, no? Pero sa hapon at sa gabi, asahan natin ang mga pag-ulan dahil sa mga thunderstorm. Sa ngayon, yan muna ang update ko sa lagay ng ating panahon. And makikiusap muna ako ng isang like and subscribe. Palagi ko kayo ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Magandang araw po.